Hello Gemini, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Gemini, una mensahe po ninyo ay Four of Swords. Gemini, maybe ang iba sa inyo dito, maybe exhausted, no? Pwedeng pagod, kaya kailangan na magpahinga. No? Ito yung panawagan sa inyo to take a break, take a breather, magpahinga muna kayo. Possibly then, ang iba sa inyo, baka merong kailangang pag-isipan, no? Kaya kailangan, and that could be related to love life, no? Kasi meron tayong puso, so pwedeng love life related yung dapat ninyong pag-isipan, baka may desisyon na kailangan gawin. Kaya kung lagi kasi kayong busy, 'di ba? So para mahirap, no, na makapag-isip, makapag-diskarte related to this, no, na habang may ginagawa kayong iba. Kaya maybe this is panawagan sa iyo, 'di ba? Na pahinga muna, okay? Take a breather doon sa kung ano ang inyong kakaabalahan para makabigay kayo ng oras para makapag-isip, no, na makapag-desisyon kayo ng mas maayos, ng sound and fair, no, na related dyan sa love life. What else? We have the Emperor. So, Emperor energy is about stability. So, pwedeng ang pupukusan ninyo rito or pwedeng pagbigyan ninyo ng mas maraming attention sa ngayon is laying a solid foundation pagdating sa inyong money, career, finances, family, and relationships. Pwedeng ganon, no? Pero love life dito, kaya pwede, no? Pwede na meron kayong pinagdidiskartehan sa ngayon how you're going to stabilize or establish, no? Yung ninyo, yung relasyon, no? Hindi lang sa person ninyo, kundi sa buong pamilya, kung ito ay pamilya na pinag-uusapan natin dito. Pwede rin na ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role. Baka meron ditong mapopromote sa inyo, no? So, congrats to that. We have justice. Ayan. So, balance, no? Balance, stability, order, yun ang mga mag-unfold sa buhay ninyo at this time. So, napakaganda kasi siguro nanggagaling kayo doon sa may mga imbalances na mga nag-manifest sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Pero ngayon, magkakaroon na kayo ng mas maraming oras para maasikaso ninyo yung mga iba't ibang bagay sa buhay ninyo. Kaya, things will be back in order. Things will be back to kaayusan, no? So, good luck sa iyo dyan. At saka siguro, no, mayroon din kayong mga pinaglalaban. Baka pinaglalaban sa korte, pinaglalaban sa inyong trabaho, sa opisina, yung mga ganon. So, whatever that is, no, ipapanalo ninyo yan. Whatever that is na pinaglalaban ninyo, justice will be served sa iyo. Kaya, good luck din sa iyo. We have Ace of Wands. Ayan. So, this is new beginning energy. So, maaaring meron ditong mga bagong ideas, no, that will arise. Maaaring creative ideas, no, ang maaaring lumabas rito. Pwede rin na meron ditong mga bagong opportunity na pwedeng dumating sa inyo rito that is related naman sa inyong mga talents, sa inyong mga talents, sa mga skills ninyo, sa mga gifts ninyo, na pwedeng ito yung magbigay ng pagkakataon or this could be an opportunity para ma-express ninyo, no, sa trabaho ninyo, sa negosyo, sa career, di ba? Yung mga creativity ninyo na ito, yung creative prowess ninyo, maaaring that will be put to use na at this time. So, we have cleanse, wash your weary spirit clean, and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, time for clearing, time for cleansing then, no? Hindi lang ng cleansing ng physical space ninyo, ng living space ninyo, kundi clearing yourself, no? Clearing your life. So, pwedeng magsisimula kayo rito sa ninyo, sa isip, sa puso,
sa energy field ninyo, no? Magki-clearing kayo, magki-cleansing kayo. Pagmuni-munihan ninyo yan, ano yung mga bagay, ano yung mga thoughts, feelings, emotions na hindi naman na nakakatulong sa'yo, hindi naman na maganda ang epekto sa inyo. Kung ano mang iniisip ninyo na negative, no? So, tanggalin na yan. Now is the time for you to cleanse your life, cleanse your body, cleanse your thoughts, your emotions, no? We have patience. Everything can be accomplished at nature's pace. Ayan. Kaya hindi kailangan na nagmamadali. Hindi kailangan na i-rush ang lahat. Hindi kailangan na ipagpilitan kung ano yung gusto ninyo. 'Di ba? Kasi maaaring the more na ginagawa ninyo yan, mas lalo ninyong pinupush, no, yung opportunities. Mas lalong ninyong pinupush palayo sa inyo kung ano man yung mga kaganapan, magagandang bagay na dapat sana ay papalapit na sa iyo. But because you keep on insisting what you want, so maaaring yan ay nadidiskarel. Diba? Kasi just always remember na everything that happens, is in divine order and timing. Kaya kahit anong siksik natin, kahit anong pilit natin sa kung anong gusto natin mangyari, if it's not divine timing yet, yan ay hindi mangyayari. Kung hindi yan parte ng divine's plan, hindi rin mangyayari. If that's not part of, kung hindi yun makakabuti sa inyo, hindi rin yan mangyayari. Kaya, mas magandang magpasensya, matutong maghintay, diba? At matuto tayong makinig sa ating intuition, because your intuition will guide you, no, sa tamang path na dapat ninyong tahakin, ano ang mga dapat gawin, diba? Yung ganon. Kaya matuto tayong mag-surrender, no? Surrender to the natural ebb and flow of life. Ayan, so flow. Go with the flow as water trickles down the stream, so do not hurry. Yan, so magkamag-anak, no, yung dalawang mensahe na to. So yun talagang panawagan sa inyo ngayon. Surrender to the flow of life, no? Hayaan ninyo na ang destiny mag-unfold organically sa buhay ninyo. Huwag na ninyong madaliin, huwag ninyong pilitin, huwag ninyong isiksik, no? Kung ano man yung mga gusto ninyong mangyari. Kung ano mga gusto ninyong maging outcome, ano maging gusto ninyong resulta, no? Kasi if it's not meant to happen, if it's not the best for you, kahit anong pilit ninyo, talagang it will never come. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.